Paano kung ang taong nawala sa'yo ay hindi naman talaga tuluyang umalis noong 2016? Nawala si Althea sa isang solong pag-akyat ng bundok. Hinahanap siya ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. Walang sagot, walang katapusan. Hanggang sa isang kakaibang kaset ang natagpuan. Nakalibing sa isang mabatong kuweba katabi ng isang pendant na may nakaukit na tala. Tapos, isang bulong mula sa static. Hindi guni-guni. Hindi kababalaghan. Isang totoong signal. Isang parirala. 4 na salita. Hindi ako kailanman nawala. Paano mo ipagluluksa ang isang taong piniling maglaho? Paano ka makikinig sa katahimikan kung nagsisimula na itong magsalita? Hindi ito tungkol sa hiwaga. Ito ay tungkol sa alaala. Tungkol sa isang kwentong isinasalaysay pa rin sa pamamagitan ng radio waves, mga kwaderno, at mga linggonggaw. Hatid sa inyo ng LOP. Kwento ang katahimikan kung saan naghihintay pa rin ang katotohanan. Maririnig mo ba ito? Unang bahagi ang signal sa ilalim. 8 taon nang hindi tumutuntong si Tala Reyes sa sagada. Ngunit habang nakatayo siya sa gilid ng luma at halos bumigay ng beranda ng dating bahay ng kanyang ina, para bang hindi siya kailanman umalis. Lumalangit-ngit ang mga bitak-bitak na tabla sa ilalim ng kanyang bota. At ang kahoy sa ilalim ng kanyang kamay ay tila basa sa mga alaala. Ang hangin ay may amoy ng basang dahon, ng mga puno ng pino, at ng kung anong mas luma pa parang panahong napreserba sa pagkabulok. Maagang taglagas noon sa kabundukan ng Cordillera. Kung kailan mababa at nagtatagal ang hamog sa mga libis. Natila nakatipiling umalis. Hindi niya agad binuksan ang pinto. Sa halip, naghintay siya. Umiip ang hangin sa matataas na puno sa likod ng bahay. Dumadampi sa mga alulod na parang hininga. Ang katahimikan ay hindi hungkag, may bigat itong dala. At ang bigat na yun ay bumaon sa dibdib ni Tala. Nang sa wakas ay pinaikot niya ang susi. Bumukas ang pinto na may kasamang pagod na ungol. Huminga palabas ang bahay. Umikot ang alikabok sa mga sinag ng mahinang araw. Sa ibabaw ng mesa, ang lumang tasa ng kanyang ina, puting seramiko na may iisang lamat sa gilid ay nandoon pa rin sa tabi ng kalan. Isang detalyeng dapat sana ay naglaho na sa paglipas ng panahon, ngunit sa halip ay naghintay. Inabot niya ito. Ang dulo ng kanyang mga daliri dumampi sa pamilyar na hawakan. Isang bahagi niya ay naniniwala pa rin baka pumasok ang kanyang ina. Pagsasabihan siya dahil huli na siya. Ngunit si Althea Reyes ay naglaho na walang bakas. Isang malamig na umaga. Umakyat, siya ay nakabundok. Hindi na siya bumalik. 28 taong gulang si Tala noon. Ngayon, 36 na siya. At bawat taon ay lalo siyang inilalayo sa pagtanggap. Hanggang kahapon, maikli lang ang tawag sa telepono. Hindi ko nais na maalarma ka, sabi ng lalaki. Ang pangalan ko ay Isko Santos. May nakita akong signal parehong frequency na ginagamit ng nanay mo. Nakuha ng EMF scanner malapit sa isang gulod sa Sierra Madre. Saglit lang. Artificial. Kamakailan lang. Wala siyang masyadong sinabi. Isinulat lang ito. Nag-arki lang sa sasakyan. At nagmaneho buong gabi. At ngayon, habang nakatayo rito, hindi niya masabi kung ano ang kanyang nararamdaman. Hindi pag-asa. Hindi pigati. Isang pakiramdam sa pagitan. Isang bagay na nananahan sa mga buto. 30 milya pakanluran. Nakatayo si Isko sa tuktok ng gulod kasama ang 2 kasama. Kapwa mga lokal na hobby sa pagsusurbay tulad niya. Dati siyang MF technician. At naging obsesyon na ni Isko ang mga hindi natural na ritmo ng ilang mga lugar, mga malamig na pwesto. Mga magnetic distortion. Mga kakaibang pulso ng radyo. Tinatawag itong junk science ng karamihan. Tinatawag niya itong pagkamausisa. Nang umagang yon, kumislap ng pula ang aparato. Isang siksik na pulso 6 na segundo. Malinis. At masikip na banda. Hindi tulad ng mga pabago-bagong ingay na karaniwan niyang nakukuha. Tumugma ito sa eksaktong pirma ng isang personal emergency radio noong dekada 70. Isang uri na ginagamit ng mga hiker. Mediko. At naalala niya mula sa isang lumang file ng kaso ni Althea Reyes. May dala siyang isa noong araw na siya'y naglaho. Hindi lahat ay sinabi niya kay Tala. Tulad ng katotohanan, ang signal ay nagmula sa isang lugar na tinanggal sa mga pampublikong mapa. O na hindi ito ang unang beses na may nasagap siya roon. Pagbalik sa sagada, pumasok si Tala sa silid-aklatan ng bayan. Ang parehong amoy ng maalikabok na papel at gastadong kahoy ang sumalubong sa kanya. Nagtanong siya tungkol sa kanyang ina at ang matandang librarian.
na may pagmamahal pa ring naaalala si Althea, ay dinala siya sa likod ng counter. Doon, sa isang drawer na matagal nang nakalimutan, ay may isang maliit na kahong kahoy. Sa loob isang nakatuping mapa na gawa sa kamay. Malabong asul na mga linya na bumabakas sa mga landas sa kagubatan. Nakasulat sa isang sulok ang isang tala pangarap ni Tomas na marinig ang pagsasalita ng gubat. Ako ang makikinig para sa kanya. Si Tomas Reyes, asawa ni Althea, ay namatay 1 taon bago siya naglaho. Hinagaw ng kanser ang kanyang boses. Pagkatapos ay ang kanyang buhay. Binalak nilang dalawa ang isang huling pag-akyat ng bundok, isang huling pakikipag-isa sa kalikasan. Nang siya ay pumanaw, mag-isang umalis si Althea. Tinitigan ni Tala ang rutang minarkahan ng asul. Walang pangalan ng trail, walang petsa. Ngunit nakilala niya ang dalisdis ito ay patungo sa riyon malapit sa gulod kung saan nakuha ang signal. Nang gabing yon, nahiga siya sa silid ng kanyang ina. Tuyo ang hangin. Ang ilaw mula sa dingding ay paminsan-minsan kumikislap. Nagbibigay ng banayad na anino sa mga lumang litrato ng kanyang ina. Sa ibabaw ng nightstand ay may isang notebook na nababalutan ng katad. Dahan-dahan itong binuksan ni Tala. Sa loob ay may mga medikal na tala. Ngunit isang pahina ay walang datos ng pasyente. Kung isang araw ay hindi ako bumalik, huwag maghanap. May mga katahimikang sagrado. Hindi naging madali ang pagtulog. Ngunit sa madaling araw, tumawag siya. Gusto kong pumunta. Sabi niya, ipakita mo sa akin. Nang gabing yon, bumalik si Isko sa gulod ng mag-isa. Nauna sa kanya. Mas kalbo na ang mga puno ngayon. Ang kanilang mga sanga ay parang mga kalansay laban sa dumidilim na kalangitan. Ang hangin ay humahampas sa mga ito na parang isang sinaunang bagay na humihinga. Inayos niya muli ang scanner. Humugong ang static. Pagkatapos, wala. Muntik na niyang iligpit. Muntik na. Tapos 3 beep. Matalas. Sinukat. Magkakatulad. 5 segundo ang pagitan. Walang boses. Walang kot. Isang ritmo lang. Sadya. Buhay. Ikalawang bahagi, alabok sa alaala. Kinaumagahan matapos ang signal. Dahan-dahang gumapang ang sikat ng araw sa ibabaw ng kinakalawang na metal na bubong ng bahay ng mga Reyes. Naghahagis ng mahabang anino sa mga marurupok na baitang na kahoy. Nakatayo si Tala na nakayapak sa kusina. Pinapainit ang kanyang mga kamay sa seramikong takuri na araw-araw na ginagamit ng kanyang ina. Dahan-dahang umakyat ang amoy ng kape. Nagdadala ng higit pa sa caffeine, nagdadala ito ng ritual. Palaging tinatapik ni Althea ang kanyang tasa ng 2 beses bago humigop. Dati siyang bumubuntong hininga. Nang bahagya. Bago magsabi ng isang bagay na mahalaga, tinitigan ni Tala ang tasa. Na ngayon ay kalahati na ang laman. Hindi niya ito ininom. Kailangan niya ng isang bagay na mas matapang. Hindi sa lasa kundi sa linaw. Nakasara ang silid sa itaas mula pa noong araw na nawala si Althea. Hindi kailanman naglakas loob si Tala na umakyat nun. Kahit noong kumuha siya ng ilang gamit para sa abogado ng pamilya, maraming taon na ang nakalipas. Hindi niya pinakialaman ng atik na para bang ang pagpasok dito ay maaaring makagambala sa huling hininga ng kanyang ina sa loob ng bahay na yon. Ngayon, hindi niya maiwasang tumingin. Lumangit-ngit ang hagdanan sa ilalim ng kanyang bigat. Matigas sa kalawang ang doorknob. Pinaikot niya ito. Itinulak ang kanyang balikat sa hamba at bumigay ang pinto na may ungol na parang lumang kalungkutan. Kumalat ang alikabok mula sa pasukan na parang isang hiningang masyadong matagal na pinigil. Sa loob, ang oras ay maayos na nakatupi at pagkatapos ay kinalimutan ng sarili. Mga salansan ng mga librong medikal ang nakahanay sa isang gilid ng atik. Sa isa pang estante ay may isang bagay na mas kakaiba, mga alamat at mga sulat kamay na kwento mula sa mga komunidad sa Cordillera. Ang ilan ay minarkahan ng pulang sinulid. Ang iba ay nakatupi na may maliliit na notasyon ni Althea sa mga gilid. Mga alamat ng mga katutubo karamihan na nakatuon sa ideya ng gubat na naaalala ang mga buhay. Naramdaman ni Tala ang isang kilabot. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa pagkakakilala. Pinag-aralan ng kanyang ina ang mga bagay na ito hindi bilang alamat, kundi para bang naghahanda para sa isang bagay. Naghahanda para umalis. Isang maliit na kahoy na mesa ang nakaupo sa ilalim ng bintana ng atik. Sa ibabaw nito, isang kahon. Gawa sa kahoy. Gastado. Na may maliit na tansong kandado. Umupo si Tala sa maalikabok na upuan. Wala sa paningin ng susi. Ngunit naalala niya ang taon ng kapanganakan ni Tomas. 1952. Palaging ginagamit yun ng kanyang ina para sa mga kombinasyon. Inilagay niya ang mga numero. Tumunog ang trangka. Sa loob ay may isang sobre na naninilaw na sa mga gilid.
Nakasulat dito sa sulat kamay ni Althea para kay Tala. Dahan-dahang binuklat ni Tala ang papel. Asterisk, aking Tala. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang hindi ako nakabalik gaya ng ipinangako ko. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil may isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Mas matagal pa sa iyong nalalaman. Ay sa wakas ay narito na. Naniniwala si Tomas na may isang lugar na hindi sinasaling ng sakit. Isang huling lugar. Dati binabalewala ko siya. Ngunit ngayon, iniisip ko kung tama siya. Kailangan kong mahanap ito. Tala, kahit isang beses lang, upang malaman kung may lugar kung saan maririnig ko pa rin ang kanyang boses. Kung maiiwan ko ang aking pighati kung saan ito nararapat. Patawarin mo sana ako kung wala ako sa bahay. Hanapin mo ako. Kung gusto mo pa rin makaunawa, baka nakikinig pa rin ako. Asterisk, asterisk. Mahal ka. Palagi. Asterisk, asterisk. Mama, binasa muli ni Tala ang sulat. At muli, bahagyang kumalat ang tinta malapit sa lagda. Na para bang nag-atubili si Althea. Umiyak. Hindi sigurado si Tala. Ang mga salita ay hindi mga direksyon. Walang mapa. Walang bakas. Tanging ang sakit ng isang paalam na nag-iwan ng bahagyang bukas na pinto. Sa ibaba, umupo siya sa gilid ng sopa. Hawak ang sulat ng maluwag. Sinubukan ng kanyang isip na makipagtalo, hindi ito patunay. Hindi ito totoo, ngunit may isang bagay sa kanyang dibdib na tinanggap na ito. Umalis si Althea upang maghanap ng isang bagay. Hindi para tumakas. Nang magtatanghali na, nagmaneho si Tala. Papunta sa isang puting bakod na cottage sa gilid ng bayan. Doon pa rin nakatira si Tita Clara de Leon, ang pinakamatandang kaibigan ni Althea. 63 taong gulang na ngayon. Mas mabagal ng tumayo, ngunit matalas ang tingin. Binuksan ni Tita Clara ang pinto bago pa man kumatok si Tala. At hinila siya sa isang mahaba at tahimik na yakap. Sa sala, naupo sila na napapalibutan ng marahang pagtiktak ng mga orasan at amoy ng lumang mint at wood polish. May sinabi siya sa akin noon, sabi ni Tita Clara. Nagsasali ng tsaa nang hindi nagtatanong na ang gubat ay kayang magsalita. Hindi sa mga salita, kundi sa alaala na kung pupunta ka sa sapat na lalim, maririnig mo mga bagay na nawala sa'yo. Itinaas ni Tala ang sulat. Iniwan niya ito sa akin. Dahan-dahang tumango si Tita Clara. Mayroon din akong isang bagay para sa'yo. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon. Hindi ako sigurado kung kailan ka magiging handa. Mula sa isang drawer, kinuha ni Tita Clara ang isang nakarolyong mapa na gawa sa kamay. Binuklat ito ni Tala. Isang pulang bilog ang nagmamarka sa isang libis na hindi pa niya narinig ang liblib na yungib. Wala yan sa mga pampublikong mapa, sabi ni Tita Clara. Sinabi sa akin ni Althea na ito ay isang lugar na walang bumibisita ng 2 beses. May kinalaman daw sa lumang lupa. Isinumpaw sagrado. Depende kung sino ang tatanungin mo. Pakiuwi. Tinawagan ni Tala si Isko. Hindi pa rin niya narinig ang tungkol sa liblib na yunggib. Ngunit makalipas ang ilang oras, nagpadala siya ng isang lumang na iskan na dokumento mula sa mga archive ng militar noong dekada 40. Binanggit dito ang isang minahan ng tingga malapit sa gulod. Isinara matapos ang isang nakamamatay na pagsabog ng gas. 12 nang namatay. Sinarado ang pasukan. Tinanggal ang lugar sa mga talaan. Ang bilog sa mapa ni Althea ay eksaktong nasa lugar kung saan dating naroroon ang minahan. Isang kilabot ang gumapang sa gulugod ni Tala. Nang gabing yon, nagmaneho sila papunta sa isang lumang observation point sa itaas ng linya ng mga puno. Mula roon, nakikita nila ang balangkas ng gulod. Bahagya lamang sa liwanag ng buwan. Sa isang lugar sa kabila nito, ang liblib na yungib ay nasa kadiliman, hindi nakatala, nakalimutan o sinadyang itago. Tahimik na nakatayo si Tala sa tabi ng hood ng sasakyan. Ang simoy ng hangin ay amoy basang balat ng kahoy at dagta ng pino. Ngunit sa ilalim nito ay may iba pa. Parang hininga. Parang ang hangin mismo ay may alaala. Hindi nagsalita si Isko. Inabot lang niya sa kanya ang radio receiver. Nakikinig siya. Tanging katahimikan. Ngunit hindi ito parang hungkag. Hindi na ngayon. Ikatlong bahagi mga lihim na nakahimlay. Hindi sila tinanggap ng gubat. Yun ang unang naisip ni Tala. Habang sila ni Isko ay lumampas sa lumang trailhead. Patungo sa isang bahagi ng kabundukan na hindi kinikilala ng anumang opisyal na mapa ang liblib na yungib. Makapal at kakaibang tahimik ang hangin ng umaga. Walang huning ibon. Walang kaluskos na mga ardilya. Tanging ang malambot na tunog ng kanilang mga bota na tumatapak sa lupang nababalutan ng lumot. Hawak ni Isko ang kompas. Hawak naman ni Tala ang nakatuping mapa na minsan nang minarkahan ng asul na tinta ng kanyang ina.
Humalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang boses ni Tita Clara. Hanapin ang puno ng pino na nahahati sa dalawa. Lumiko sa kaliwa. Hindi higit sa 7 hakbang. Tila katawa-tawa parang naglalakbay sa isang panaginip. Ngunit pagkatapos, naroroon ito isang baluktot na puno. Hati na parang isang basag na wishbone. Lumiko sila sa kaliwa habang palalim sila ng palalim. Lalong nagiging kakaiba ang gubat. Ang mga puno ay masyadong pantay-pantay ang pagitan. Ang kanilang mga katawan ay nakahanay na parang mga lumang haligi sa isang nakalimutang katedral. Huminto si Isko. Nakakunot ang noo. Hindi ito natural. May nagtanim nito. Matagal na panahon na numipis ang mga halamanan nang marating nila ang isang mabatong gilid. Kalahating nilamon ng mga baging. Sa likod nito isang mababa at makitid na siwang na sapat lang para gumapang. Yumuko si Isko at itinuro ang mga basa sa kanyang handheld EMF scanner pataas. Umaabot sa tuktok. Lumuhod si Tala sa tabi niya. Kumakabog ang puso. Pumasok sila sa daanan. Mas malamig sa loob. Dumidikit ang basang hangin sa mga pader na bato. Lumulutang ang alikabok sa mga pahilis na sinag ng mahinang ilaw mula sa mga bitak sa itaas. Ngunit ang ikinagulat nila ay hindi ang dilim kundi ang espasyo. Isang silid na gawa ng tao. O marahil ay isang inayos na silid ng minahan. Matagal nang inabandona at binago ang anyo. Isang upuang kahoy. Basag ang isang paa. Ay nakasandal sa isang sulok. Isang higaan na may kumot na may mantsa ng amag. Isang magaspang na estante ng mga nakasalansan na bato na may mga librong nabaluktot dahil sa halumigmig. At sa isang mesang bato isang bagay ang kumikislap pa rin ng mahina isang radyo sa pader. May isang taong nagsulat ng isang bilog na itim na uling na pumapalibot sa mga salita sa Ingles at malabong Tagalog ang mga nananatili. Nakakalimutang umalis. Lumapit si Tala sa mesa. Sa tabi ng radyo ay may isang notebook maliit. Basa. Na may mga inisyal na nakadiin sa takipe. R. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ito. Ika-74 na araw. Buhay pa ako. Nawala na sa isip ko ang mga tunay na petsa. Walang mga ibon na lumilipad dito. Pero may magadaga. Naririnig ko ang tubig pero hindi ko ito mahanap. Humiihina na ang aking flashlight. Kung hindi ako makaalis, iiwan ko na lang ito. Ayaw kong maglaho ng walang bakas. Sinuri ni Isko ang radyo. Itong baterya. Hindi ito mula sa 8 taon na ang nakalipas. May nagpalit nito wala pang 2 taon ang nakaraan. Inabot ni Tala ang ilalim ng istante. Isang litratong nakalaminate sa plastic. Ang litrato ng kasal ng kanyang mga magulang. Sa likod. Sa kupas na tinta. Hinintay niya ako sa bawat tatahimikan. Isang yuping prasko ng tubig. Tiningnan ni Isko ang ilalim. Ginawa pagkatapos ng 2020. Pagkatapos isang gumalaw na bato. Isang mahinang kaluskos. Isang maliit na lagitik ng bato laban sa bato. Pareho silang natigilan. Isang yapa. Maliit. Nakayapak. Sa tabi nito. Isang pandan. Hugis patak. Kinuha ito ni Tala. Nakaukit sa likod ang kanyang pangalan. Nang gabing yun, tahimik na nakaupo si Tala. Ang pendant ay nasa kanyang palad pa rin. Nawala niya ito sa isang ilog. Maraming taon na ang nakalipas. Ang gubat ay hindi na parang mailap. Parang may naninirahan. Hindi mga hayop kundi alaala. Sa silid ng mga bisita. Tinapik ni Isko ang history log ng scanner. 3 beses kumislap ang signal. Hindi, basta-basta. Isang tawag. Binuklat muli ni Tala ang tala arawan. Ika-81 araw. Nahanap ko muli ang landas. Nawawala ito kapag tinitingnan ko ng diretso. Bumabalik kapag hindi. Baka hindi talaga tayo dapat bumalik mula sa ilang lugar. Isinara niya ang notebook. Kung ang kanyang ina ay nakahanap ng isang lugar na ganon, ano ang ibig sabihin ng pagsunod? Kinaumagahan. Tinanong ni Tala si Tita Clara ng isang mahinang tanong. Nabanggit ba niya ang tungkol sa pananatili? Nag-atuwili si Tita Clara. Bahagyang nanginginig ang tasa sa kanyang kamay. Hindi direkta, pero sinabi niya na minsan ang mga tao ay pumupunta sa kakahuyan hindi para matagpuan kundi para tumigil sa pakiramdam na nawawala. Sa lawas, bumalik ang ulan, mahina at tuloy-tuloy. Pinapalabo nito ang mga puno. Pinapahid ang mga gilid ng mundo. Pinanood ito ni Tala habang bumabagsak at bumulong. Kung gayon, marahil hindi talaga siya nawala. Tahimik si Isko sa buong umaga. Pagsapit ng hapon, naglabas siya ng isang lumang mapa ng survey ng isang tanod gubat. May kakaiba, sabi niya. Itinuturo, may isang sistema ng kuweba na dating nakalista dito. Bago ang dekada 50,
Pagkatapos ay nawala ito sa mga talaan. Ang landas ay umaayon sa liblib na yungib. Dahan-dahan niyang itinupi ang mapa. Kung si Althea ay nakaligtas at bumalik, hindi lang siya nanatili. May pinili siya. Nang gabing yon, nakatayo si Tala sa beranda ng bahay ng kanyang ina. Pinagmamasdan ng kadiliman na umaabot sa kabila ng huling linya ng mga puno. Hawak niya muli ang pendant. Mainit pa rin. Ano ang natagpuan ng kanyang ina sa mga kakahuyan na yon? At naroroon pa ba siya nakikinig? Ano sa tingin mo ang magiging dahilan para manatili ang isang tao sa gubat magpakailanman kung buhay pa sila? Ika-4 na bahagi, mga alingaw mula sa kuweba. Isang gulod sa Sierra Madre. Oktubre. Taong 2015. Ang hamog ng umagang yon ay makapal at mababa sa buong kabundukan na parang isang katahimikang bumalot sa mundo. Hindi lang ito katahimikan, ito ay isang uri ng kapayapaan na natutunan ng kilalanin ni Althea Reyes sa kanyang mga taon bilang isang nurse, ang uri na nauuna sa isang huling hininga. Sa edad na 53. Hindi na kumikilos si Althea nang may mabilis na katiyakan tulad ng dati. Mas mabagal ang kanyang mga hakbang. Mas maingat. Dala niya ang isang backpack na gastado na sa mga tahi. Isang termos ng matamis na tsaa. Isang journal na may punit na mga sulok. At higit sa lahat, isang lumang two-way radio. Hindi dahil inaasahan niyang makakausap ang sinuman, kundi dahil bumubulong pa rin ito sa parehong frequency na ginamit nila ni Tomas noon. Ang kanyang boses ay kumupas na sa alaala. Ngunit ang channel na yun ay may hawak na parang kaluluwa niya. Hindi niya sinabi kay Tala, ni hindi niya sinabi kay Tita Clara ang buong katotohanan. Hindi lang basta nag-hike si Althea ng araw na yun. Siya ay umaalis mula sa ingay, mula sa kasaysayan, mula sa mga obligasyon ng pikati. Hindi ito isang pagtakas. Ito ay isang paglalakbay patungo sa kapayapaan. Hindi siya sumunod sa anumang opisyal na trail, tanging ang mga palatandaan na minsang inilarawan ni Tomas. Noong naniniwala pa siyang magkakaroon sila ng isang huling biyahe. Isang puno na nahahati sa dalawang katawan. Isang bato na parang nakabaluktot na siko. Isang bulong ng isang landas na hinubog lamang ng hangin. Pagsapit no gabi. Sapat na ang lalim ng kanyang narating para bitawan na siya ng mundo. Walang signal, walang tunog. Siya lang at ang hininga ng gubat. Uminom siya mula sa termos. Binasa ng malakas ang isang liham na isinulat niya para kay Tala, ngunit hindi naglakas loob na ipadala. Pagkatapos ay yumukyok sa ilalim ng isang mabatong gilid at natulog. Sa ikalawang gabi, dumating ang ulan. Mahina sa simula. Pagkatapos ay lumakas. Lumipat siya sa ilalim ng bato. Sinusubukang manatiling tuyo, ngunit pinagtaksilan siyang lupa. Biglaan ang pagguho, isang malalim na umol ng lupa. Ang pagyanik ng batong bumibigay. Bumagsak siya ng malakas. Dumulas sa putik at kadiliman. Hanggang sa mawala ang kalangitan sa itaas niya. Nang magising siya, hindi siya sigurado kung ilang oras o segundo siyang walang malay. Sumisigaw sa sakit ang kanyang tuhod. Ang radyo ay nasa ilang talampakan ng layo. Baluktot ang antena. Kumikislap ang kanyang flashlight sa ritmong tila gumagaya sa kanyang pulso. At sa paligid niya bumalik ang katahimikan. Mas mabigat kaysa dati. Walang nakakaalam na narito siya. Si Althea ay naglaho mula sa ibabaw ng mundo. Unang araw, nirasyon niya ang kaunting pagkain na mayroon siya. Uminom ng paunti-unti mula sa isang patak ng tubig na nakita niyang tumutulo sa bato. Namaga ang kanyang tuhod. Ngunit nagawa niyang balutin ito. Nang maubusan ng tinta ang kanyang panulat. Sumulat siya gamit ang dugo mula sa isang mababaw na hiwa sa kanyang kamay. Buhay ako. Isinulat niya. Narito pa rin ako. Kinausap niya ang kanyang sarili. Kumanta para manatiling matino. Binulong ang pangalan ni Tomas na parang isang mantra. Asterisk, 14 na araw. Hindi na niya masabi ang pagkakaiba ng panaginip at alaala. Bawat tunog ay isang tanong. Isang patak ng tubig. Isang pagbabago sa hangin. Minsan, sigurado siyang may narinig siyang humihinga. Ngunit walang laman ng kuweba. Maliban sa kanya, kinanta ko ang kanta sa kasal natin ngayon. Isinulat niya. Kailangan kong alalahanin ng isang bagay na hindi bato. Ika-31 araw. Natuklasan niya ang isang siwang na patungo sa itaas. Ang paggapang dito ay nagdala sa kanya sa isang silid na may mas tuyong hangin. Ang mahinang amoy ng pino ay pumapasok sa isang bitak. Ginawa niya ang kanyang kampo roon. Tinawag itong ang silid. May mga marka ang mga pader. Hindi graffiti, kundi mga lumang simbolo. Magabilok, mga puno. Isang linya sa malabong uling. Ang mga nananatili. Nakakalimutang umalis. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng aliw. Sa isang kakaibang paraan, ika-65 araw.
Asterisk ang radyo, na tahimik na umuugong sa loob ng maraming linggo, ay tumahimik. Hindi siya umiyak. Simple niya itong binolitad, binalot sa tela, at maingat na inilagay sa estanteng bato sa tabi ng kanyang pansamantalang higaan. Nagsimula siyang gumuhit ng mas madalas, mga muka, mga hayop, mga paikot na linya. Binakas niya ang mga mata ni Tomas nang paulit-ulit hanggang sa sumakit ang kanyang mga daliri. Gabi-gabi. Kinakausap niya ito. Naaalala mo ba ang lawa? Ang duyan sa beranda na lumalangit-ngit kahit walang nakaupo. Hindi mahalaga kung sumagot siya. Ang mahalaga ay kaya pa rin niya. Ika-112 araw. Sa tingin ko, kinalimutan na ako ng gubat. Isinulat niya. O baka kinalimutan ko na ito. Pero hindi na ako takot. Dahan-dahang nawala ang takot. Napalitan ng isang uri ng paggalang o pagtanggap. Ang kuweba. Sa tahimik nitong hininga at malamig na bato, ay naging parang isang katedral. Ika-173 araw. Nakakita ako ng liwanag ngayon. Sandali lang. Sa isang bitak sa bato. Kulay ginto ito. Tulad ng umagang umalis tayo papuntang Baguio. 1 taon bago siya nagkasakit. Nagsimula siyang umiti ng mas madalas. Sa wala. Sa lahat, ika-173 araw. Nakarinig ako ng ibon. Totoo. Sa tingin ko. O baka alaala lang ito ng isang umagang hindi natapos. At pagkatapos wala ng iba, kasalukuyan. Nakaupo si Tala sa sahig ng guest cabin. Nakatupi ang kanyang mga binti sa ilalim niya. Ang journal sa kanyang kandungan. Ang huling pahina ay parang mainit sa kanyang mga kamay. Na para bang kasisulat lang. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Ang pighati ay hindi tumalimito ay lumambot. Parang gastadong tela. Nakaupo si Isko sa malapit. Marahang pinagmamasdan siya. Ang pendant na may pangalan niya ay nasa pagitan nila. Hindi siya sumuko. Sabi ni Tala, nagbago lang. Ang kailangan niya, tumango, si Isko. Nakalitas siya. Sa sarili niyang paraan, naupo sila sa katahimikan. Pagkatapos ay inabot ni Isko ang radyo. Binuksan muli. Ang parehong signal ay umugong 3 malambot na beep. Pagkatapos ay isang mas mahaba. Nandyan pa rin siya. Bulong ni Tala. O may iba. Hindi na siya natakot sa tunog ngayon. Parang isang sinulid. 100 pasulong. Tumayo siya. Isinara ang journal. At tumingin sa kakahuyan. Sa tingin ko na intindihan ko na ngayon. Sabi niya, kung bakit siya nanatili. Tumayo si Isko sa tabi niya. At hindi siya sinusubukang mag-iwan ng isang bagay. Sinusubukan niyang manatili sa isang bagay na hindi niya gustong mawala. Isang simoy ng hangin ang dumaan sa mga puno noon malambot. Tuloy-tuloy. Parang hiningang bumabalik sa isang natutulog na mundo. Lumabas si Tala sa beranda. Hinawakan ng mahigpit ang radyo at bumulong sa static. Nandito pa rin ako. Ma, naririnig kita. Nawala ang static. Pagkatapos, sa katahimikang sumunod, isang tunog ang bumalik parang telang hinihila mula sa isang lumang alaala. Hindi sumagot ang gubat. Ngunit hindi rin ito tumalikod. 5 bahagi ang pagsasalita ng katahimikan. 2 araw matapos umalis sina Tala at Isko sa liblib na yungib. Nabasag ang katahimikan hindi sa isang boses, kundi sa isang larawan. Dumating ang email ng walang pasabi. Munting na itong balyalay ni Isko. Iniisip na isa lang itong forwarded na press release o technical update, ngunit ang subject line ay nagpatigil sa kanya, kakaibang kuha rehiyon ng Sierra Madre. Wildlife Trail Cam. Mula ito sa isang dating kakilala si Emily Rains, na ngayon ay voluntaryo sa North Carolina Wildlife Preservation Group. Walang mensahe. Isang attachment lang, isang itim at puting larawan mula sa isang motion-activated camera. Bet sa ika-4 ng Oktubre, 2021. Oras 3:12. Mga coordinate 2 milya sa hilagang silangan ng gulod ng liblib na yungib. Sa Larafan. Isang nag-iisang figura ang naglalakad sa makapal na halamanan. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo. Ang kulay pilak na buhok ay nakaladlad sa likuran niya. Ang isang braso ay may yakap na isang bagay na malapit sa kanyang dibdib bilog. Parang kahon. Nakatagilid ang anggulo. Ngunit ang hugis ay nagmumungkahi ng isang radyo. Nakasuot siya ng lumang istilong parka. Kupas na maong. Mga bota na gastado na hanggang sa kanilang silhouette. At bagaman nakatalikod ang kanyang mukha, may isang bagay sa kanyang postura. Sa paraan ng pagkurbada ng kanyang mga daliri sa bagay na hindi maipagkakamali. Matagal itong tinitigan ni Isko bago i-print. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan,
Kumuha siya ng isang litrato mula sa kanyang mga file si Althea Reyes. Nakatayo sa tabi ng kanyang yumaong asawa, si Tomas. Noong huling bahagi ng 2014, parehong bota, parehong Amerikana. Ang litrato ay kinuha ilang linggo lamang bago pumanaw si Tomas. Pinagtabi niya ang dalawang larawan at hinintay na mawala ang kilabot. Pagkatapos ay nagmaneho siya papunta kay Tala. Hindi siya nagsalita nang makita niya ang litrato. Inilagay niya lamang ang isang kamay sa kanyang bibig. Ang mga matay nakatutok sa papel. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos, nanay ko yan. Sigurado ka, hindi ko kailangan ng match analysis o hula ng AI. Alam ko lang, kinapunan. Humiling si Tala ng isang pulong kay Rick Tabor, ang hepe ng pulisya ng kanilang bayan. Magalang siya sa simula. Ngunit nagbago ang kanyang kilos nang ilagay niya ang litrato sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ito ni Rick. Naniningkit. Malabo. Pwedeng kahit sino. At ang bahaging iyon ng gubat ay sarado na mula noong tagsibol ng 2018. Panganib sa pagguho ng bato. Walang sinumang autorisadong pumasok doon. Buhay siya. Sabi ni Tala, 4 na taon pa lang ang litratong yan. Hindi yan multo. Bumuntong hininga si Rick. Kung gusto ni Althea Reyes na bumalik, ginawa na niya sana. Ang pagtatago ng ganito katagal walang katuturan maliban kung may tumutulong sa kanya. At kung ganun nga, hindi siya nawawala. Umiiwas siya. Sa tingin mo nagtatago siya sa inyo? Sa tingin ko hindi siya matatag. Tala, walang nabubuhay sa mga kakahuyan na yon sa loob ng 8 taon maliban kung may nawala sa kanilang isipan o may natagpo ang hindi nakikita ng iba. Tumayo si Tala. Baka hindi ikaw ang gusto niyang makahanap sa kanya. Tumalim ang boses ni Rick. Hindi kayo autorisadong pumasok muli sa lugar na yon. Ikaw at si Isko. Seryoso ako. Tala, ang huling kailangan ng bayang ito ay isa pang misteryo na kumakain sa mga buto nito. Umalis si Tala nang walang imik. Nang gabing yon, binisita niya si Tita Clara de Leong. Nakaupo ang matandang babae sa tabi ng isang sigaan. Sinusunog ang mga lumang sulat sa isang lata. Dumidikit ang abo sa kanyang damit pantulog. Hindi siya tumingala nang dumating si Tala. Alam ko na kung bakit ka nandito, sabi ni Tita Clara, tungkol sa kanya. Hindi ba ipinakita ni Tala ang litrato? Maingat itong pinag-aralan ni Tita Clara. Pagkatapos ay tumango. Nakita ko na rin siya. Tumalon ang puso ni Tala. Ano kailan? Hindi sa personal. Pero noong nakaraang taglamig, nanaginip ako. Nasa hardin ko siya. May hawak na radyo. Parehong radyo na dala-dala ni Thomas. Tumingin siya sa akin. Hindi nagsalita. Tumango lang. Tapos tumalikod siya at nawala sa likod ng mga rosas. Inabot ni Tita Clara ang isang nakatuping papel sa tabi niya, isang amateur na sketch. Isang babaeng may mahabang buhok at isang parka. Sa kanyang kamay isang radyo, sa ibabaw nito. Gumuhit si Tita Clara ng isang maliit na analog na orasan. Ang oras 3:12. Napahinto ang hininga ni Tala. Tumugma ito sa timestamp ng trailcam. Nang gabing yon, nag-imbake sina Tala at Isko at bumalik sa gubat. Walang permit. Walang trail. Tanging ang litrato. Isang kompas. At kutob. Hindi sila tumungo sa kuweba sa pagkakataong ito. Sa halip, sinundan nila ang tinatayang mga coordinate at gumalaw sa isang malawak na arko. Iniiwasan ng anumang landas na kanilang tinahak dati. Lumipas ang mga oras. Pagkatapos ay nakita nila ito. Isang cairn, mga batong sadyang pinatong-patong sa hugis ng isang palaso. Nakaturo sa isang dalisdis na puno ng laurel at pino. Sa paanan nito, may kumikinang isang tansong hair clip. Ang uri na isinusuot ni Althea noong nagtatrabaho pa siya sa silid-aklatan ng bayan. Sinundan nila ang palaso. 2 oras ang lumipas. Nakakita sila ng isang nakatagong istruktura, isang pansamantalang tolda na gawa sa canvas na pangmilitar. Sinusuportahan ng mga sanga at dahon. Walang laman ito, ngunit mainit pa rin sa loob. Ang sigaan sa labas ay umuusok pa ng bahagya. May isang taong naroroon, kamakailan lang, sa isang malapit na bato. Nakasulat sa uling, "Huwag sumunod." Hindi ako kailanman nawala. Nakatayo si Tala. Nakatitig. Ayaw niyang matagpuan. Bulong ni Isko. O sa tingin niya hindi natin maiintindihan kung bakit siya nanatili. Hindi sila natulog ng gabing yon. Pabalik sa guest cabin. Naupo si Tala sa lumang silid ng kanyang ina at muling binuksan ang mga sulat ni Althea. Nakakita siya ng isa na mas nagpakilabot sa kanya kaysa sa kuweba. Isang araw, maaaring isipin mong pinagtaksilan kita. Ngunit sinunod ko lamang ang isang boses na hindi mo narinig. Isang awit na hindi mo kinanta. Hindi kita iniwan. Tala,
Naglakad lang ako kung saan ang katahimikan ay parang tahanan. Hindi umiyak si Tala. Binasa niya muli ang mga salita. At muli, pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa larawan mula sa trail camera. Ayon, sa malabong balangkas ng radyo, may isang bagay na hindi tugma. Hindi ito ang lumang modelo ni Althea mula sa dekada 70. Mas bago ito, mas maliit, mas makinis. Naxum and Zia. Hinayos ang contrast at lumaktaw ang kanyang puso. Ang disenyo ng antena ay pagkatapos ng 2019. Ang lumang aparato ni Althea ay hindi maaaring tumagal ng ganito katagal nang walang maintenance at ang modelong ito ay hindi pa umiiral hanggang kamakailan lamang na nangangahulugang isa sa dalawang bagay. Alinman sa umalis si Althea sa kakahuyan at bumalik, may bagong radyo o may ibang tao na pumasok sa kakahuyan at natagpuan siya. Binigyan siya ng gamit, tinulungan siyang mabuhay. Tahimik na sumali si Isko sa kanya. Nakikita mo ring tanong niya, tumango taya. May tumutulong sa kanya. O hindi yun si Althea. Dahan-dahang sabi ni Tala. Kundi isang taong namumuhay sa buhay na iniwan niya. At sa sandaling iyon, habang nakatayo sa lugar kung saan nagtatagpo ang alaala at kawalan ng katiyakan, naramdaman ni Tala na may kumalas sa loob niya. Isang sinulid na napuputpot. Ang uri ng pagkalas na hindi lamang nagmumula sa pighati, kundi sa dahan-dahang pagkaunawa na ang kwentong pinaniwalaan mo sa loob ng maraming taon ay maaaring hindi na sayo, na maaaring may iba nang nagsusulat ng wakas. Ika-6 na bahagi, pinakamalalim na kadiliman. Hirap makatulog si Tala sa gabing yon matapos bumalik mula sa abandonadong tolda. Balisa ang kanyang mga panaginip. Inuulit-ulit ang mensaheng nakasulat sa uling, "Huwag sumunod. Hindi ako kailanman nawala." Sa isang malinaw na panaginip, nakatayo ang kanyang ina sa ilalim ng mga puno ng pino. Naliligo sa maputlang liwanag ng buwan. Bumuka ang bibig ni Althea para magsalita ngunit walang tunog na lumabas. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para anyayahan si Tala na lumapit, kundi para sumenyas ng paghinto. Nang magising si Tala, basang-basa siya sa malamig na pawis at naisip bawat hakbang ko pasulong ay lalong nagtutulak sa kanya palayo. At nagtaka siya, inililigtas niya ba ang kanyang ina o sinisira ang itinayo ni Althea? Sa kabilang panig ng mesa, nakayuko si Isko. Tensyonado. Binuksan niya ang kanyang field journal at inayos ang dial ng kanyang EMF scanner. Bumubulong sa sarili. Pinanood siya ni Tala na ayusin ang mga kable. Magsulat ng mga tala. Sa wakas ay marahan siyang nagtanong, "May itinatago ka ba?" Dahan-dahang lumingon si Isko. Malambot ngunit matatag ang kanyang boses. "Naisip mo ba na baka si Althea ang unang kumontak sa akin?" Bago pa man lumitaw ang signal, natigilan si Tala. Huminga siya ng malalim. Mga 3 buwan na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng isang email na walang pangalan, mga coordinate lang at isang linya. "Halika at pakinggan ang narinig ni Tomas. May bisa." Kinabukasan, naglakad si Tala sa bayan patungo sa lumang silid-aklatan. Nakipagkita siya sa matandang librarian. Siging Hartley ang tanging taong nakatrabaho ni Althea. Dahan-dahang humingi si Tala ng anumang record o ala-ala ng mga tala sa self-care o therapy ng kanyang ina. Nagatubili si Nyang Hartley. Pagkatapos ay tahimik na iniabot ang isang selyadong medical file na kinuha niya mula sa mga archive. "Pasensya," bulong ng librarian. "Gusto ni Althea na malaman mo. Kung sakaling isang araw ay bumalik ka." Sa loob ay mga pahinang hindi niya inaasahan mga tala mula sa mga sesyon ng therapy ni Althea kay Dr. Elias Briones. Sa pagitan ng 2006 at 2010, si Dr. Briones ay nasa isang PTSD recovery center malapit sa Baguio. Ang mga tala ng doktor ay nagsiwalat ng isang malapit na ugnayan na lumago. Nang higit pa sa klinikal, lubos na nagtiwala sa kanya si Althea. Isang entry ang tumusok sa puso ni Tala, hinahanap niya. R. Ang ganap na katahimikan sa loob. Upang makausap ang nawala sa kanya. Hindi siya natatakot sa kamatayan kundi sa paglaho sa mga alingaw-ngaw na hindi niya kontrolado. At pagkatapos ay isang tala sa sulat kamay ni Althea, kung pipiliin ng isang tao na iwanan ang lipunan hindi dahil sa kabaliwan, kundi dahil sa debosyon, sila ba ay nawawala o malaya sa pagpupumilit ni Isko. Sinundan nila ang mga detalye sa medical file. Nagsara ang PTSD Center noong 2017. Ngunit natuklasan ni Tala ang isang health insurance claim mula 2016. Ang address na nakalista, Whitaker Cabin. Deep Laurel Woods, isang abandonadong hunting cabin. Mga 6 na milya mula sa kung saan naglaho si Althea. Nagmaneho sila papunta roon.
Walang naman ang cabin. Makapal ang alikabok sa sahig na kahoy, ngunit sa gitna ng pagkabulok. Nakakita sila ng isang bagay, isang cassette tape na may label na Althea Sing 5, mga alaala at katahimikan. Sa loob, isang marupok na reel. Nakahanap si Tala ng isang lumang cassette recorder na di baterya mula sa isang drawer at pinindot ang play. Isang malambot na boses ng babae ang bumulong, Elias. Sa tingin ko, narating ko na ang katahimikang yun ngayon. Mas malapit kaysa dati. Marahil hindi ito isang lugar, kundi isang sandali. At kung mahahawakan ko ito ng sapat na katagal, makikilala ko si Tomas sa pamamagitan ng tunay na hininga. Hindi pa naginip. Pagkatapos ay boses ng isang lalaki. Malalim at nanginginig, Althea. Kung naririnig mo ito, alamin mong hindi ko kailanman inisip na nababaliw ka. Mas matapang ka kaysa kanino man. Kung pinili mong manatili, ako ay sasama sa'yo. Ibinaba ni Tala ang recorder. Nagsalita si Isko sa unang pagkakataon, boses niya ni Dr. Briones. Pagbalik nila sa ilalim ng kalangitang walang bituin, hinarap ni Tala si Isko sa likod ng sasakyan. Umaming siya, naging pasyente ako ni Briones noon matapos akong makaligtas sa landslide noong 2012. Tinulungan ako ni Elias na gumaling mula sa trauma. Madalas niyang ikuwento si Althea bilang simbolo ng isang taong nagtagumpay sa permanenteng katahimikan. Napuno ng luha ang mga mata ni Tala. Ngunit may halong ginhawa. Kung gayon, baka hindi nag-iisa si Althea. Baka pinili niya ang kapayapaan. Kasama ang isang taong nakakaintindi. Tumango si Isko nang makita kong tumugma ang signal. Napagtanto ko, maaaring natagpuan siya ni Elias o magkasama silang naglaho sa katahimikang yon. Huminga ng malalim si Tala. Gumaan ang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Napagtanto niya, hindi pinabayaan ng kanyang ina. Siya ay naunawaan, minahal, at hinayaang pumili. Sa maagang hamog ng umaga, bumalik si Tala sa gulod kung saan unang natuklasan ni Isko ang signal. Tahimik ang gubat, mabigat, at mahalumigmig. Hinawakan niya ng mahigpit ang radyo. Walang static, walang galaw. Maliban sa isang mahinang kaluskos, parang hanging dumadampi sa antena, sapat na lambot para maramdaman na parang may bumubulong. Pagkatapos isang tahimik na click, sumulyap si Isko sa kanyang EMF meter. Mahinang kumislap ito ng isang beses, pagkatapos ay 3 matatag na beep. Pagkatapos ay isang pang-4 na tono. Mas mahina, na naglalaho sa katahimikan. Sumagot ang signal. Mula kanino? Kay Althea. Kay Dr. Elias o isang presensya na hindi pa nila napapangalanan. Naramdaman mo na ba na malapit ang isang taong mahal mo ngunit habang buhay na hindi maabot? Ikapitong bahagi, pagharap sa kapayapaan. Sa gabing yun, matapos ang pagtuklas sa Whittaker cabin, hindi natulog si Tala. Hindi talaga. Maaaring nakapikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang isip ay naglakbay sa isang malabong ulap, kalahating alaala at kalahating kung ano pa. Muli, nagpakita si Althea. Hindi mas bata. Hindi mas matanda kung ano siya. Nakatayo sa isang pasilyo ng mga puno ng pino. Ang liwanag ng buwan ay nakasabit sa kanyang buhok. Malinaw ngunit malayo ang mga mata. Gumalaw ang kanyang mga labi. Ngunit walang tunog. At sa pagkakataong ito, napansin ni Tala ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Itinaas ng kanyang ina ang kamay. Hindi sa pagbati, kundi sa babala. Isang banayad na kilos na nagsasabing, nang walang salita, wag. Nang magising si Tala, hindi ito dahil sa takot kundi sa isang malamig na kapayapaan sa kanyang dibdib. Parang isang tanong na huli nang naitanong. Bawat hakbang na ginawa niya para hanapin ang kanyang ina ay maaaring isang hakbang palayo sa paggalang sa kanya. Mas lumalim ang pagdududa ngayon, paano kung hindi kailanman ninais ni Althea na matagpuan pagsikat ng araw. Gumawa si Tala ng desisyon na hindi niya sinabi ng malakas. Hindi kay Isko, kahit sa sarili niya. Nag-impake siya ng may pag-iingat, hindi sa desperasyon, kundi sa paggalang. Tulad ng paghahanda para sa isang alaala o isang paglalakbay, inilagay niya ang radyo sa kanyang bag. Kasama ang lumang field journal ng kanyang ina, isang lapis, isang EMF scanner, isang ekstrang cassette tape, at isa sa mga pendant ang may pangalan niya. Wala siyang iniwang sulat. Naglakad lang siya. Hindi siya nilabanan ng gubat. Ngunit hindi rin siya tinanggap. Nagmamasid ito. Mabigat ang hangin dahil sa papalapit na bagyo. Mababa ang mga ulap. Parang hindi nasasabing pigate nang madaanan niya ang unang natumbang troso na minsang tinawid nila ni Isko. Huminto siya. Pagkatapos ay nagpatuloy. Nakarating siya sa bunganga ng kuweba.
kasabay ng unang ihip ng hangin sa mga puno. Walang pagkaatubili. Pumasok siya. Binalot siya ng pamilyar na lamig. At bumaba siya. Lampas sa libis na minsang inakala nilang wakas ngayon ay isang daanan na lamang. Sa pamamagitan ng mas bagong lagusan na minsang inakala ni Isko na gawa ng tao. Ngunit sa mas malalim pa, may nakita si Tala na hindi nila nakita noon. Isang makitid na siwang minsay hinarangan ng mga bato ay nalinis na gamit ang mga kamay. Hindi hangin. Hindi panahon. Dumulas siya ng patagilid. Kumislap ang kanyang flashlight sa basang bato. Nagbago ang hangin mas manipis. Ngunit mas mainit. Ang landas sa kabila ay makinis. Imposibleng pantay. Ang mga pader ay may mga marka ng pait at uling. Bumalik ang mga simbolo, ang bilog na may slash. Ang puno na may bukas na mga ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bagong simbolo ang lumitaw, isang tenga sa loob ng isang spiral. Na para bang ang katahimikan ay may sentro sa ilalim nito. Inukit ng may nanginginig na katumpakan ang mga salita. Ang katahimikan ay may hugis at ito'y nakikinig pabalik. Ang silid na patutunguhan nito ay hindi katulad ng anumang nakita niya. Bilog, sinadya. Nagbago ang acoustic sa sandaling pumasok siyang kanyang hininga ay umalingaw-ngaw ng isang beses. Pagkatapos ay nawala na para bang nilamon. Sa gitna, nakapatong sa isang mababang batong plinth ay isang bagay, isang cassette tape na may label sa malabong lapis para sa huling bisita. Sa tabi nito, isang nakatuping papel. Binuksan niya ito. Kung nakarating ka na rito, hindi ka na naghahanap ng mga sagot. Nahanap ka ang pangunawa. Makinig. Inilagay niya ang tape sa kanyang recorder at pinindot ang play. Ang boses ay kay Elias Pagod. Halos basak. Hindi ko inaasahan na may iba pang darating dito. Pero baka umasa ako. Kung naririnig mo ito, baka wala na ako o baka tumawid na lang ako sa lugar na inilarawan ni Althea, ang katahimikang hindi nagtatapos. Itinuro niya sa akin na ang pigati ay hindi isang bagay na dapat lagpasan. Ito ay isang bagay na dapat panirahan. Kapag ito na lang ang natitira sa iyo mula sa isang taong mahal mo, hindi siya umatras. Niyakap niya ang kawalan. Binigyan ito ng hugis. Huminto siya, isang mabagal na paghinga. Tinanong ko siya minsan kung natatakot siya sa katahimikan. Ngumiti siya. Sinabi niyang ang katahimikan ay kung ano lang ang natitira kapag ang lahat ay tumigil na sa pagkukunwari. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya pagkatapos noon. Kung buhay si Althea, hindi siya nagtatago. Nakikinig siya. Hayaan mo siya. Tumunog ang tape. Sa ilalim ng recorder ay may isang pendant. Hugis patak. Nakaukit Elias. Ang kadena nito ay gastado. Punit-punit dahil sa maraming taon ng paggamit. Kinuha ito ni Tala sa kanyang palad at isinara ang kanyang mga daliri. Kinuha niya ang isa pang pendant mula sa kanyang bag Tala at ipinagtabi ang mga ito sa bato. Hindi ito pagsasara. Ngunit ito ay isang bagay. Hindi siya umiyak, hindi siya gumalaw. Sa loob ng mahabang panahon, nakaupo lang siya napapalibutan ng wala kundi kapayapaan. Walang alingaw-ngaw, walang radyo. Tanging ang kanyang hininga na nagugat sa kanya sa sandaling yon. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, pinindot niya ang record. Pumunta ako dito para iuwi ka. Pero baka ito na ang tahanan. At kung totoo yan, hindi kita aalisin dito. Pinapatawad kita. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil binigyan mo ako ng lakas na tumigil sa paghahanap ng hindi mo maibibigay. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit matatag ang kanyang mga kamay. Inilagay niya ang recorder sa pagitan ng mga pendant at tumayo. Habang pabalik siya sa lagusan, may nagpatigil sa kanya. 4 na malambot na tono. Pantay. Sinukat. Hindi mula sa radyo. Hindi mula sa tape. Mula mismo sa bato. Lumingon siya. Walang nakikita. Ngunit ang EMF scanner sa kanyang baywang ay umugong ng isang beses. Isang beses lang. Isang tibok ng puso. Mula sa bato. O alaala. Ujit pa. Sa labas. Nagsimula ng umunat ang umaga. Ang liwanag ay tumagos sa mga ulap sa mga pilak na sinulid. Lumabas si Tala sa bunganga ng kuweba at huminga. Hindi siya lumingon pabalik. Sumagot ang signal. Hindi niya alam kung saan o kanino. Ngunit naiintindihan na niya ngayon. Hindi naglaho si Althea. Siya ay nagbago. At sa unang pagkakataon mula noong maulang araw ng Oktubre, maraming taon na ang nakalipas. Bumitaw si Tala. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pangunawa. 8 bahagi katotohanan sa hamog. 7 araw matapos iwanan ng liblib na yungib. Nakatanggap si Tala ng isang sulat na hindi niya inaasahan. Walang return address.
Isang postmark lang mula sa Andrews. Halos 50 milya ang layo. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa mahinang sulat kamay. Sa loob ay mga linyang tila mabigat. May utang ka kay Althea at sa iyong sarili ng isang katotohanan. Kung payag ka, magkita tayo sa Silver Pine Cafe. Bago lumubog ang araw sa ika-21, mag-isa kang pumunta. Magdala ng lumang litrato niya. Pirma R. L. Walang ibang pumipirma ng inisyal na tulad ni Mang Ramon Lacson, ang retiradong tanod gubat. Dating kilala sa National Forest ng Nantahala, isang lalaking nagpatrolya sa mga kakahuyan na yon sa loob ng 30 taon. Kabilang ang mga taon na nawala si Althea, hanggang sa kanyang sariling pagre-retiro noong 2016 sa ilalim ng langit na mabigat sa papalapit na ulap. Nagmaneho si Tala papunta sa cafe. Kumislap ang neon sign ng Silver Pine habang papalapit ang takip silim. Tahimik siyang pumasok. Hawak ang litrato. Sa dulong sulok ay nakaupo si Mang Ramon. Nakayuko ang mga balikat. Manipis ang puting buhok sa nakayukong ulo nang hindi tumitingin. Kinilala niya ang litrato. Nagsalin siya ng isang tasa ng kape. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ko sinasadyang dalhin ito sa buhay mo. Sabi niya. Akala ko nakahanap na silang kapayapaan. Pero marahil, mas karapat dapat ka pa. Nagsimula siya noong taglamig ng 2017. Habang sinusuri ang mga landslide zone malapit sa liblib na Yungib, nakuha ng malakas na static ng radyo ang atensyon ko. Nang sundan ko ito, natakpuan ko siya. Maayos ang tindig. Nakaupo malapit sa isang pader na bato. Hindi gumagalaw. Ngunit hindi nawawala. Akala ko wala na siya. Pero nang ibulong ko ang kanyang pangalan, lumingon siya. Hindi nagulat. Hindi nagmamakaawa. Determinado lang. Tapos sinabi niya, kung gusto mo talagang tumulong, mag-iwan ka ng mga gamit ng tahimik. Pero wag mo akong hahanapin. Mula sa araw na yon, buwan nang bumibisita si Mang Ramon. Nagdadala siya ng tubig, baterya, dilatang gatas, at mga gamit medikal. Iniiwan niya ang mga ito sa isang lihim na lugar na minarkahan ng lumot at isang sirang sanga. Hindi kailanman lumapit sa kanya si Althea, ngunit sa bawat pagkakataon, nawawala ang mga gamit. Pagkatapos ay sinipi niya mula sa isang sulat na iniwan ni Althea sa kanya noong Abril 2020 sa taglagas na ito. Iiwan ko na ang gubat. Malayo na ang aking nalakbay. Sabihin mo sa aking anak, hindi ako naglaho. Kailangan kong makinig nang matagal bago ko masabi ang aking mga huling salita. Huminto si Mang Ramon. Basag ang boses. Naghihintay ako roon. Bawat umaga hanggang madaling araw. Pero hindi siya dumating. Tinanggal niya ang mga balat ng kahoy para ipakita ang isang punit na tela na tinalian ng mga inisyal ni Althea. Hindi lahat ng katahimikan ay senyalis ng pagkawala. Minsan, ito ang naglalaman ng tanging sagot. Nanginginig ang boses ni Tala. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tumingin sa malayo si Mang Ramon. Puno ng pagkakasala ang mga mata. Natatakot ako na kung isisiwalat ko ang kanyang santuaryo, tuluyan siyang maglalaho. Iilan lang ang nakakaintindi kung paano siya nakikinig sa mga lugar na lampas sa boses ng tao. Natatakot akong maging ang taong pinaka hindi niya pinagkakatiwalaan gamit ang nanginginig na mga daliri. Binuklat niya ang isang lumang sulat mula sa kanyang Amerikana na ninilaw. May mansa ng tubig. Para kay Tala sa sulat kamay ni Althea. Ang sulat ay nagsasabi, aking mahal na Tala. Kung binabasa mo ito, naglakbay na ako sa kabila ng kung saan naninirahan ng mga salita. Hindi dahil sa hindi kita minahal, kundi dahil minsan ang pag-ibig ay naninirahan sa katahimikan. Hindi ako nanatili dahil sa takot. Nanatili ako dahil natutunan kong ang pighati ay maaaring maging isang tahimik na kasama, isang paikot-ikot na daan kung saan naririnig ang alingawngaw ng pag-ibig kapag nagpapatuloy ang alaala. Nangako akong babalik, ngunit malapit na sa panahong yon. Napagtanto kong hindi na kailangan ng pagbabalik dahil natuklasan ko ang buhay sa mga tuntunin ng katahimikan. Walang tanong, tanging hangin, tanging presensya. Hindi mo kailangang patawarin ako. Tandaan mo lang natagpuan ko ang hindi ko pinaniwalaang maaaring umiral, isang pag-aari na hindi nangangailangan ng mga sagot. Sa katahimikan. Althea, pagkatapos ay isiniwalat ni Mang Ramon ang isang huling bagay, isang Polaroid wala sa orihinal nitong case. Kulot ang mga gilid. Nakapan sa mat na papel. Idinulas niya ito sa mesa. Ang huling signal. Ipinakita sa larawan sina Althea at Elias na magkatabing nakaupo malapit sa isang gastadong pader ng bato na tumutugma sa pasukan ng kuweba. Malapit nang magkadikit ang kanilang mga kamay.
Hindi nagpose. Hindi nakatingin sa lente. Nakatingin lang sa gubat na para bang nakikinig ang kanilang katahimikan ay pinagsasaluhan. Nawala ang mga ulap sa itaas nang lumabas si Tala sa takip silim. Dumampi ang liwanag sa kanyang mga pilikmata. Kaunti lang ang dala niya kundi isang sulat. Isang litrato. At ang katotohanang sumira sa lahat ng bagay nun. Wala siyang labi. Walang katawan. Walang malinis na katotohanan. Ngunit sa kanyang dibdib ay may isang bagong bagay pangunawa. Ang kwento ni Althea ay hindi na tungkol sa paglalaho. Ito ay isang testamento sa pagpili kung paano umiral at umalis si Tala na may kalinawan na nakatupi ng malalim sa ilalim ng kanyang mga tadyang. Isang tahimik na pagtanggap na ang huling paglalakbay ni Althea ay hindi kailanman nila yon nabalikan. Ikasiyam na bahagi, makinig sa puso. Matapos matanggap ang huling sulat ni Althea at ang tahimik na Polaroid kasama si Elias. Naramdaman ni Tala na nasa isang sangangdaan siya. Napagtanto niyang tapos na ang paghahanap, hindi dahil nawala ang mga sagot, kundi dahil nagbabago na ang kanyang kwento. Naglunsad siya ng isang podcast na pinangalan ng Frequency Althea. Hindi ito nilayon bilang isang investigasyon. Hindi isang pagtatangkang patunayan ng mga teorya. Sa halip, ito ay naging isang audio journal na binuo mula sa alaala, damdamin, at mga alingaw-ngaw ng pagkawala. Bawat episode ay nagsasalaysay ng bahagi ng isang mas malaking tapiserya, mga sandali ng pigati, mga sulyap ng koneksyon, at mga kwento ng mga taong pinagbubuklod ng kawalan kaysa sa presensya. Nagsimula ang unang episode sa malambot na boses ni Tala. Naniniwala akong ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugang panatilihin silang malapit. Ngunit ngayon alam ko na ang ilang kaluluwa ay pinakamamahal kapag hinahayaan natin silang lumayo nang hindi maabot. Umere ang episode na yon isang gabi ng Martes. Pagkalipas ng isang linggo, isang file ang lumitaw sa kanyang inbox, walang sulat. Audio lang. Tumagal ito ng 67 segundo. Nagsimula ito sa 4 na pamilyar na beep matatag. Pagkatapos ay isang boses ng babae. Tahimik at malambing. Kasama mo pa rin, medyo magulo ito. Na para bang na-record sa loob ng isang kuweba. Walang ingay maliban sa static. Walang palatandaan ng lokasyon. Ngunit ang boses ay parang malapit. Personal. Ginamit ito ni Tala sa ika-4 na episode. Pinatugtog niya ito ng mahina. Huminto sa gitna ng pang-uusap. Pagkatapos ay nakinig muli. May mga luha hindi ng kalungkutan kundi ng pagkilala. Alam niyang natagpuan siya ng mga salitang yon. Nagsimulang tumugon ng mga tagapakinig. Hindi lang sa bilang, kundi sa mga taos-pusong mensahe. Nawala ang aking asawa sa isang sunog sa gubat noong ako'y 50. Akala ko wala na siya. Ngayon, habang nakikinig, naniniwala akong maaaring nasa isang tahimik na kagubatan siya sa isang lugar. Nawala ang aking anak na babae, 15 taon na ang nakalipas. Nakikinig ako gabi-gabi. Humasang marinig siyang bumulong pabalik. Engi kebitsong episul. Na pinamagatang ang katahimikan ni Tita Clara ay nagtampok ng isang pag-uusap sa pagitan ni Tala at Tita Clara de Leon. Basag ang boses ni Tita Clara habang nagsasalita. Sinabi sa akin ni Althea minsan gusto kong marinig muli si Tomas. Sa katahimikan ng mga kakahuyan na iyon, kinasuklaman ko ang kanyang takot, akala ko nababaliw na siya. Ngunit sa pakikinig sa iyong podcast, narinig ko hindi ang katahimikan ni Althea, kundi ang akin mula noong dekada 60. Matapos mamatay ang aking asawa, nang tumigil akong magsalita sa loob ng 2 dekada, huminto si Tita Clara. Pagkatapos ay tahimik na umiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa paggaling. Isang linggo matapos i-ere ang episode na yon, isang pakete ang dumating para kay Tala. Sa loob, ang mga frequency logbook ni Althea, buwan ng mga basa. Maingat na may petsa. Isang selyadong blankong cassette tape. Isang solong sulat. Sulat kamay at nakakantig. Patuloy kang magsalita, may nakikinig pa rin. Bawat bagay ay parang sinadya, isang mensaheng iniwan ng isang taong nagtiwala kay Tala na makahanap ng kahulugan sa kabila ng katotohanan. Si Isko, na muling naakit sa interpretasyon, ay nagpatakbo ng mga spectrogram ng signal na kasama mo pa rin. Nakakagulat ang mga resulta. Ang dalas ng boses ay bahagyang naiiba sa orihinal na emisyon ni Althea, at ang geographical na triangulasyon ng broadcast ay hindi tumuturo sa liblib na yungib kundi sa standing Indian mountain milya ang layo. Nangangahulugan ito ng isa sa 2 bagay. May isang tao o isang bagay na inuulit ang signal ni Althea mula sa ibang lokasyon. Sinasadya, o ang boses ni Althea ay naging bahagi na ng kakahuyan at naglalakbay ito ng mas malayo kaysa sa kanyang katawan. Di nagtagal, nagsimulang mag-ulat ang iba ng mga kakaibang karanasan. Isang lalaki sa Utah ang nagsabing nakuha ng kanyang shortwave radio ang 4 na beep
Pagkatapos ay isang mahinang boses sa AM. Isang bata sa Vermont ang nag-record ng parang bulong. Huwag kang umiyak. Kasama mo pa rin ako. Isang bulag na babae sa New Mexico ang nagsabing kumikislap ang kanyang lampara sa tabi ng kama tuwing pinapatugtog ang frequency kahit walang gumagalaw sa switch. Walang makumpirma sa mga pangyayaring ito ng siyentipiko. Ngunit maraming tagapakinig ang naniwala. Para sa huling episode ng unang season, nagsalita si Tala sa mikropono sa unang pagkakataon nang may sinadyang kalmado. Kung nabubuhay ang aking ina, kahit sa katahimikan, hindi ko na kailangan ang kanyang pagbabalik. Kung wala na siya, hindi ko kailangang malaman kung kailan. Dahil ngayon naiintindihan ko na hindi naglalaho ang mga tao. Nagiging bahagi sila ng hanging ating hinihinga. At bawat hininga natin ay may dalang bahagi nila. Nagpaalam siya ng may pasasalamat. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung paano ginagawa ang musika hindi lamang sa mga nota, kundi sa mga tahimik na alingaw. Kung pinili ng isang taong mahal mo ang katahimikan, kaysa sa pagbabalik kung ang kanilang boses ay nabubuhay lamang sa mga alingaw, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na makinig nang hindi sila hinihiling pabalik? Ika-10 bahagi hawak ang ilaw. Halos 3 taon na ang lumipas mula nang unang umalis si Tala sa liblib na yungib. Ang taglagas sa sagada ngayon ay may mas banayad na kulay, ang mga dahon ay gintong lumulutang sa mga bangketa at ang hangin ay may mahinang pangako ng mga tahimik na umaga. Dahan-dahang nagbago ang bayan. Ang Silver Pine Cafe ngayon ay nagpapakita ng isang malambot na mosaik ng mga larawan na nagpaparangal sa mga nawala o bumalik. Mga moral na alingaw-ngaw sa mga frame. Tahimik na nagretiro si Hepe Rick Tabor. Pinalitan ni Kapitan Morgan, isang mas batang babae na tahimik na muling binuksan ang mga cold case bilang bahagi ng isang civic memory initiative. At ang pinaka nakakaantig na pagbabago, ang bahay bilang 42 sa Cedar Street ay buhay na muli. Ipinapakita ng mga talaan ng ari-arian ng mga bagong nangungupahan. Ngunit para kay Tala, ito ang pinakamasayang pagbabago. Madalas niyang marinig ang maliliit na yapak na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo nito o tawanan na umaakyat sa itaas banayad. Nakakasingawa, pinangalanan ni Tala ang studio ng kanyang podcast na Frequency Althea. Hindi bilang isang ulat, kundi bilang isang santuaryo. Isang malamig na umaga ng taglagas. Isang katok sa kanyang pinto ang nagpakita ng isang hindi inaasahang tao, isang 10 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Noah. Siya ay pipi at bingi mula ng ipanganak. Isang pasyente na dating inalagaan sa sentro ni Dr. Briones Sabagio. Nawala siya sa mga talaan sa loob ng 3 taon. Natuklasan ng isang therapist ng isang bagay. Nakakaiba ng patugtugin ng sentro ang frequency bilang bahagi ng sound therapy. Lumapit si Noah sa speaker. Inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. At ngumiti. Ang unang panlabas na senyales ng buhay na nakita ng kanyang mga tauhan. Pumayag si Tala na makipagkita sa kanya. Nang ilagay niya ang nakaprint na simbolo para sa isang mesa. Tumingin si Noah. Pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ang kanyang palad sa kanyang puso. Mula sa sandaling yon, napagtanto niya, naririnig niya ang signal hindi sa mga tainga, kundi sa ugong. Sa mga sumunod na linggo, bumuo sina Tala at Noah ng isang hindi sinasabing ritmo. Bawat linggo ay magkatabi silang uupo. Ang orihinal na radyo mula sa gubat ay nasa pagitan nila. Ipiplay ni Tala ang audio mga beep. Static. Magabulong. Tatango si Noah sa mga pulso at itatapik ang ritmo gamit ang maliliit at tiyak na mga kamay. Walang ibang makakagawa nito, ngunit nararamdaman ni Noah ang signal. Ito ay isang komunyon na lampas sa tunog. Pagkatapos, isang umaga ng tagsibol noong nakaraang taon. Noong Marso, ina-edit ni Tala ang ika-30 episode sa kanyang mikropono nang lumapit si Noah at marahang sinabi sa isang mahinang boses, beep, 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 beep. 4 na monosyllable na dala sa isang boses na napakarupok na pareho silang natigilan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Umiyak si Tala noon hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pasasalamat. Naintindihan niya ang katahimikan ay nagbunga ng sarili nitong sugo. Sa ngayon, ang frequency ay lumago na bilang isang komunidad, mga tawag sa telepono, mga shared facts, makaipinadalang voice memo, magkakaset. Ginagamit ng mga tao ang podcast para magpadala ng mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay, mga 4-note code, mga voice message na hindi na ipadala, mga alingaw-ngaw ng alaala. Hindi na si Tala ang may akda ng palabas. Siya ang nag-aalaga ng ugong. Ang ika-50 episode na pinamagatang Buhay pa rin ang signal ay may kasamang tala. Ang katahimikan ay hindi laging isang katapusan. Minsan, ito ang nagiging espasyo kung saan nagpapatuloy ang alaala. Bumabalik si Tala isang beses bawat Oktubre sa liblib na yungib.
Iniiwasan niya ang kuweba. Sa halip, mag-isa siyang umuupo sa gulod. Ang hamog ng taglagas ay umiikot sa paligid niya. Walang recorder. Walang vape. Tanging ang kanyang palad na nakapatong sa malamig na lupa. Nakapikit ang mga mata. Kung tatanungin kung ano ang kanyang narinig, hindi niya sasabihin. Ngiti lang siya at makikinig ng taglagas na yon. Nakatanggap si Tala ng isang huling sulat. Walang postmark. Walang pirma. Tanging isang sulat na may kulay lilang tinta sa loob. Natuto kang makinig. Ngayon turuan mo ang iba. Huwag mo akong hintayin. Pero iwanang bukas ang pinto. Itinupi ito ni Tala. Sa loob ng ilang minuto, lumitaw si Noah sa pintuan ng studio. Iginuhit niya sa hangin ang 4 na simpleng tuldok at ngumiti. Alam niya noon ang ilang mensahe ay naninirahan sa katahimikan. Ngunit umaalingaw-ngaw sa kabila nito. Maaring nawala ang landas ni Althea sa mga mapa. Ngunit hindi sa alaala. Ang ilang paglalakbay ay hindi tungkol sa pagiging natagpuan, kundi tungkol sa paghahanap ng kapayapaan. Kahit na walang ibang nakakaintindi. Ang kwentong ito ay hindi lamang sa kanya, ito ay para sa sinumang naghanap, nagdalamhati, o naghintay. At marahil, sa sinumang nakikinig pa rin. Gusto naming malaman kung ano ang kahulugan ng kwentong ito para sa iyo. Huwag mag-atubiling ibahagi sa mga komento. At kung ang aming mga kwento ay nangungusap sa iyong puso, isaalang-alang ang pag-subscribe sa LOP Kwento. Salamat sa iyong pagbisita sa tahimik na sulok na ito ng internet. Mas mahalaga ang iyong presensya kaysa sa iyong inaakala.